Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at sa karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon. Bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Tumunog na ang gandingan.
para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. 7 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang hapon sa lahat po natin mga ginigiliw na tagapakinig. Kumusta na po tayo? Happy Monday afternoon. Ika-29 na po tayo sa buwan ng Hunyo. It's June 29, 2026 po mga kaibigan. Samahan niyo pa rin po yung lingkod May Binauhan dito po sa Public Service Hour. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanggang 4 po tayo ng hapon. Medyo maulan-ulan ang ating panahon. Maya-maya po bibigyang daan po natin ang ating mga partner. Aarangkada na naman yung ating kabilang partnership. Dahil magsisimula na pumuli sa mga Rotarian yung kanilang panibagong Rotary Year. Yan, papasok na sila this July. Ayan, July 1. Kick-off ng iba't ibang Rotary International Districts na nariyan po yung napakaraming mga clubs. At syempre marami tayong mga partners. Muli nating makakasama sa paglilingkod sa ating po mga kababayan. At yan po ay sa pamamagitan ng kanilang mga programa at mga proyekto. Tuloy-tuloy lamang po yan. Bagamat nagpapalit po ang kanilang mga opisyal, lalong-lalo ng kanilang mga presidente. Marami po dyan, meron ng, kumbaga, nandyan na po lahat. In place na yung kanilang mga programa at proyekto. Anyway mga kaibigan, alamin natin yung sinasabing low pressure area. Kumusta na ba? Yung ating nararanasang pagulan ay bahagi na yan ng tinatawag na habagat. Nasa linya natin, DOST Pag-asa, Ma'am Charmaine Barilla. Magandang hapon po. Yes, magandang hapon din po, Ma'am May, maging sa lahat ng ating mga tagapakinig. At narito ang ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan nga, yung LPA na binabantayan natin sa loob ng ating FAR, huling namataan sa layong 390 kilometers, silangan ng Giwan, Eastern Samar. Sa kasalukuyan, mataas na nga yung tsansa nito na maging isang ganap na bagyo sa loob ng 24 oras. At dadaan nga yan dito sa kaulupaan sa pagitan ng Visayas at Southern Luzon simula ngayon hanggang sa Miyerkules. At sa kasalukuyan nga nakakaapekto na rin itong LPA sa may buong Visayas, Bicol Region, Caraga, Quezon, Oriental, Mindoro, Marinduque at Romblon. Nagdudulot nga yan ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Sa nalabing bahagi naman ng Mimaropa ay southwest monsoon naman na siyang umiiral, na siyang magdudulot naman ng matataas na tsansa ng mga pag-ulan.
Dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, umiiral pa rin yung localized thunderstorms lalong-lalo na sa hapon at sa gabi. At kaninang alas 2 ay nagtaas ang thunderstorm advisory dito sa buong Metro Manila. At yung latest nga po nila, as of 3:05 p.m. ay binaba na yung thunderstorm advisory sa buong Metro Manila. So yung nararasan po natin ng mga pag-ulan ay tumagal lamang ng halos 1 oras. At yan po ating latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Charmaine Varilla, nag-uulat. Maraming salamat, Ma'am Charmaine Varilla. So yan po ang kalagayan ng ating panahon. Ingat-ingat ha. Lalong-lalo na po sa ating mga motorista. Dahil andyan yung mga pag-ulan-ulan na nararanasan po natin. But anyway mga kaibigan, standby lamang. Makakasama natin maya-maya po lamang mula po sa Rotary Club of Chinatown Circle ang ating pong mga partner. Aarangkada na sa kanila pong mga programa at mga proyekto. At syempre makakasama natin mula sa District 3810. Pag-usapan natin mamaya yung kanila pong District 3810 Rotary Year Kick-Off. Ayan, sa unang araw ng Hulyo, sasalubungin na ng mga Rotarian ang July sa kanila pong Rotary Year. Panibagong termino sa mga bagong mauupong opisyal, lalong-lalo na po sa panguna ng kanila pong mga president. Standby lang. Pasalamatan lang po natin mga kaibigan again sa pamagitan po ng DZRH Operation Tulong. Tayo po ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga partner nito pong nakaraang weekend o bago mag-weekend. Nakasama po natin Thursday, Friday, live tayo dyan po sa lalawigan po ng Agusan del Norte. Ayan, mula po sa Butuan City at maging dyan sa Kabadbaran ay tayo po ay nadako dyan sa pamagitan po ng ating mga partner, Rotarians. Unang-una na po dyan, ang nakasama po natin, of course, dito sa lahat ng napakaraming mga programa at proyekto ng mobility devices, yung kanilang distribution. Yan po ang Rotary Club of Makati F. Sobel sa panguna po ng kanila pong UCP, United Chosen President, UCP Emil Orencia, na siya din naman pong wheelchair specialist ng the Jesus Christ the Church of Jesus Christ Latter-day Saints. So sa panguna po nila, sa pamamagitan nila, tayo po ay nagpunta ng Agusan del Norte at naroroon nakaantabay naman yung another Rotary District, Rotary District 3860. Nagsama-sama po yung mga Rotary clubs na yan at sa pamamagitan po sa panguna ng kanilang host club, Rotary Club of Midtown Butuan, yung lalo-lalo na yung charter president po, si Ma'am Tess Salise. Anyway, ang ating pasasalamat of course again sa lahat po ng actually ang dami nating part na mga videos and footages po dyan po sa ating 2 araw na activities na yan. Ilan lamang po yung inyong nakikita ngayon. Ayan, marami po tayong talagang naging beneficiaries mula dyan sa Kabadbaran. Unahin po muna natin ang pasasalamat sa Philippine Air Force na nag-transport po ng almost 200 wheelchairs papunta po dyan sa Agusan del Norte. So maraming salamat Philippine Air Force at syempre kasama lalong-lalo na yung mga nakikita nyo po na nag-assemble yan. Ayan, yung team na bumubuo sa mga wheelchair pagkagaling po mismo dyan sa boxes. Ayan, yan po ay sinusukat pa nung tinatawag na mga wheelchair accessors mula sa The Church of Jesus Christ Latter-day Saints. Ayan, shout out daw muna sa kanila. Nakikinig silang lahat ngayon. Yan, hindi lang kinuha ni Eza yung mga full name nila ang nandito. Ayan, batiin lang natin, shout out kina Elder and Sister Bakiran. Ibig sabihin, couple po ito. Elder and Sister Oblimar. Ayan, Sisters Along, Gumawa, Flores, Solon, Robles, Victorino. Ayan, Elder and Sister Mame. Ayan, Sisters Moises and Katayog.
Ayan, maraming salamat po sa inyo. Sila po yung talagang nagpupuyat din para ma-assemble po yung napakaraming mga wheelchair. Pero mabilis lang yan sa kanila. Ang bilis ng kanilang pagbuo po dyan sa bawat isang wheelchair na nakabox. Again, Rotary District 3860, Area 3E and Area 3F. Assistant Governor for Area 3E, Maria Jean Milanchi. Ayan, Assistant Governor for Area 3F, Anthony Madayag Jr. Maraming salamat po. And of course, Mayor Julian Chin Amante ng Cabadbaran City. Nagamit natin yung kanilang napakagandang social hall dyan po sa City Hall ng Cabadbaran. Maraming salamat. And of course, Governor po ng Agusan del Norte, Maria Angelica Rose del Amante. Gov, thank you so much. Ganun din po, of course, again, ang mga host club, Rotary Club of Midtown Butuan, at saka pamamagitan ng kanilang President Myra Josial Clarin Moreno, Project Chairperson, of course, ayan, Ma'am Maria Teresa Martirez Salice, siya na rin po ang past Assistant Governor ng District 3860 at siya po ang overall chairperson nito pong activity. Punong abala po. Maraming salamat again, Sir JB Kabuga. Thank you so much na nag-assist sa atin mula simula hanggang matapos. And then of course from Area 3E, Rotary Club of Butuan North, President Clark Madrid Tagunayon, Rotary Club of Downtown Butuan, President Maria Glesa Dubuzet, Rotary Club of Central Cabadbaran, President Charlotte Marie Antoinette Betay, Rotary Club of Butuan East Central, President Giovanni Tomongha. And then Area F po, ang Rotary Club of Butuan, ayan, President Freddy Mero, Rotary Club of Central Butuan, President Jehuven Gilot. Again, ang Rotary Club of Midtown Butuan, kasama po yan sa Area F. And then Rotary Club of Uptown Butuan, President John Derrick Ngo, at Rotary Club of Butuan Highlands, President Carlo Dacera. Yan, maraming pong salamat sa inyo pong pagsasama-sama para maihatid po dyan po sa Agusan del Norte yung mga wheelchair. At yan po yung kanilang tinatawag na walk with faith, So yan po yung kanilang walk with faith. Yan, ganyan kaaga. Tulong-tulong, maaga pa lang ay ginagawa na po yung mga wheelchair. I think as early as 5 o'clock in the morning. Again, maraming salamat din po sa space na yan. Nakikita ninyo yung activity area dyan po sa Robinsons Butuan. Thank you so much dahil libre pong nagamit yan na para po ma-turn over yung distribution po ng mga mobility devices. Meron pong mga walker din na naipamahagi. Ayan, maraming salamat po. Anyway mga kaibigan, tuloy-tuloy na po tayo sa bahaging ito ng ating programa. Total papasok na po ang Rotary Year 2026, 2027. Bigyang daan na po natin muna ang ating mga partner. Siguro pabatiin muna natin. Sa bahaging ito, nakikita na natin. Unahin muna natin syempre ang Senior Deputy Governor for Programs po ng District 3810. Walang iba kundi si Sir Joey Gabat at mula din po sa Rotary Club of Ramon Magsaysay. Sir Joey, magandang hapon. Good afternoon. Okay. Sige, habang inantabayan na natin si Sir Joey Gabat, puntahan muna natin. Okay, nasa linya na natin. Sir Joey, magandang hapon. Ay, magandang hapon, Ma'am May, at sa lahat po ng tagapakinig po ng Operation Tulong. Ay, welcome po, Sir Joey. At marami tayong pag-uusapan. Ipapakilala na rin natin ngayong hapong ito mula sa Rotary Club of Chinatown Circle. Lagi-lagi din nating kapartner, katulad ninyo, ang kanilang immediate past president, Ma'am Lisa Del Rosario Dumlao. Ma'am Lisa, magandang hapon. Welcome back po sa Public Service Hour. Magandang hapon po, Miss May Binauhan, at sa mga nakikinig at nanonood ng DZRH Operation Tulong. Good afternoon din, SCG Joey. Kumusta po? Good afternoon, Ma'am. Ayan, mukhang pag nagkikita kami ng ganito ni Ma'am Lisa, parang ang tagal namin di nagkakwentuhan.
sa sobrang busy, Ma'am Lisa. But anyway, kasama din po natin ngayon ang tama-tama, ang sumunod na presidente kay Ma'am Lisa. Ang tawag sa kanila ngayon, Impact Creating President. Again, RC Chinatown Circle, Attorney Alessandra Faye Albarico. Attorney Alessandra, magandang hapon and welcome back po. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa ating mga tagapakinig, tagapanood, at sa mga kasamahan ko po sa Rotary na kasama ko ngayon online. Ayun, okay. So, tamang-tama po, ang ating kwentuhan na ngayon ay ang pagpasok ng another term ng Rotary. Ito yung 2026-2027 Rotary Year. Yan, unahin muna natin siguro yung kick-off, ng Rotary International District 3810. I think unahin muna natin SDG Joey Gabat. SDG, kumustahin muna natin yung mga preparasyon bago namin puntahan yung sa RC Chinatown Circle. Sir Joey? Hi. Yes, ma'am. Opo. First and first po, binabati ko po si ICT Attorney Alessandra, saka po si VP Lisa. Ayan po, so magandang hapon po sa inyong mga kasama natin sa Rotary. Kami po naman, Ma'am May, sa Rotary ay lubos pong isiya at nagagalak na kasama po natin ang operation na tulong ay yung programa, ang ating kumbaga solid partnership for the last many years. So maraming salamat po. Ito pong darating, ma'am, na July 1, ang magiging kick-off project po natin ng District 3810 ay gaganapin po sa PRT Mandaluyong. Ito po yung sa may EDSA, Boni. Ito po ay magsisimula magmula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. Pasensya na po, hindi po ako makapag-online. I'm traveling right now. Actually, kagagaling lang po natin doon sa PRT. Dumating na mga wheelchairs na pledges po ng the Church of Jesus of Latter-day Saints kay Sir Emil. Maraming salamat, Sir Emil. So we have 40 wheelchairs po coming from the Latter-day Saints. Then meron din po tayong 50 po coming from the Philippine Red Cross. Bukod po doon, Ma'am, yung ating programa, meron po tayong breast cancer screening on that day, cervical cancer screening. Meron din po tayong bloodletting, meron din po tayong vaccination for children, which is rubella and measles. At meron din po tayong mga seminars po sa economic and community development, meron din po tayong about seminar under conflict, mental health, at of course yung seminar po natin, yung disaster risk preparedness. Ito po ay bigay ni Secretary General Gwen Pang na also ay ang SDG for disaster po, disaster risk sa ating institution. Kaya marami pa pong activity na nakaline na po for the day. Kaya po inimbitahan po namin ang lahat po ng kalapit na barangay dyan po sa PRT, which is barangay Barangka, barangay Ilaya Itaas, Ilaya Ibaba, at Barangka Drive. Please come and support po itong ating kick-off project. Ayun, so napakarami, ibig sabihin, pag sinabing kick-off, Sir Joey, lahat ng Rotary clubs under ng District 3810 magsasama-sama po sa kick-off. At syempre, doon ay nakapaloob na po yung inyong mga tinatawag na areas of focus. Dito sa inyong mga, I think ang Governor Bing Carrion ay meron ding signature project para dito. Yes, opo. Ito po yung buong 7 areas of focus po ay talagang napuno po natin yan. In fact, meron po tayo, ma'am, before I forget, mag-donate po sila Goping, ng mga school supplies po sa ating mga preschoolers sa Ilaya, Bangka Integrated School. Kaya napakadami nating activity. At natutuwa po kami na kapartner po namin ang programa. Good news, about 90 clubs po ang nag-participate po dito po sa ating kick-off. Napakagandang number po yan. Ayun, tama-tama. Makakasama pala bilang ICP ni Governor Bing, Attorney Alessandra Albarico. Attorney, tama po ba? So, nandun kayo lahat? Yes po.
nandoon po kami. Ayan. So kayo ang ngayon ay nasa ang tawag nito sa impact creating na Rotary Year at para po dun sa preparasyon pagka ganito ba nagsasama-sama lahat ay participant nung bawat programa. Sir Joey. Yes, opo. So lahat ay may lahat po, actually, ma'am. Opo, lahat po. In fact, may mga segment po tayo na yung mga Rotary Club po ang sila po ang nag-spearhead ng ating mga iba't ibang mga segment po. Particularly, just to name a few, yung JP Rizal po in partnership with Philippine Cancer Society. Yan po yung sa cancer screening natin. Meron din po tayo, may legal aid din po tayo, Ma'am May, free legal aid. Courtesy po ng Rotary Club of Manila South. Meron din po tayong hydroponic seminar. Ayan, napakadami po ng mga Rotary Clubs na nag-participate po sa ating project. Ayun. Oo. Okay. So, puntahan ko lang si Ma'am Lisa. Ma'am Lisa. Si Ma'am Lisa ang ngayon na magta-turn over ng baton kay Attorney Albarico. Ma'am Lisa, kumusta ang inyo pong mga preparasyon? Mukhang ang unang sigwada ninyo ay pagbibigay daan ninyo sa tinatawag na Kabuhayan Connect. Tama po ba? Yes po, tama po yan, Ms. May. Ito po ang unang-unang proyekto na inihahatid po ng Rotary Club of Chinatown Circle para po sa ating community partner na Philippine Association of Stores and Carinderia Owners na naging partner na rin po natin, Ms. May, sa isa nating proyekto sa Maynila. Kung maalala niyo po yung project po. Yes. Okay. Yes. I will have our ICP expound on the project po kasi ito po ang kanya talagang flagship project, ang legal assistance po. Ayun. Legal counsel and legal assistance. Oo, makakasama po dito. Hi, Attorney. Yes po, magandang hapon po ulit. Maraming salamat sa kay Ma'am Lisa muli po kami po ang grupo namin ang Rotary Chinatown Circle kasama ang PASCO, SGV at Medal Civic Action Group ay maghahatid po ng legal outreach sa ating mga kaibigan, community partners dyan sa Blumentritt, Aquinas School, sa tulong din po ng Alumni Association Aquinas School. So bukod po sa libreng one-on-one free legal consultation po, meron din po kaming gagawin na rights awareness, ibig sabihin po sa segment na yon, doon po magtuturo ang ating mga expert or subject matter expert from SGV kaugnay sa kung paano magnegosyo, paano mag-comply sa mga tax requirements, maiwasan natin ang kung ano-anong problemang legal, So yun po, ginagawa naman po namin to paulit-ulit, but ang unique po dito is ating community partner, main community partner po natin ay yung nga pong PASCO, which is yung Philippine Association of Stores and Carinderia Owners. So yan yung una ninyo, So might be ito yung inyong signature project, Attorney? Masasabi po natin na yung medals nga po in coordination with Rotary Club of Chinatown Circle, nagde-deliver po kami not only legal services but we endeavor po na sa ibang mga proyekto namin or outreach kompleto. So depende po kung ano po ang pangangailangan ng aming community partner. But at the very least, nag-offer po kami ng free legal consultation and rights awareness capacity building lectures and seminars. Okay. Standby lang po, Attorney Alessandra. Standby, Sir Joey. And then standby, Ma'am Lisa. Mamaya tatanungin din natin si Ma'am Lisa sapagkat bago matapos ang Rotary Year, maraming huling hirit na project ang Ma'am Lisa,
bilang presidente ng Rotary Club of Chinatown Circle. Nakakasama natin sila. Meron sila yung mga tinatawag na sisid dagat, no? 'Di ba, Ma'am Liza? Meron tayong yan yung mga underwater clean up. Pag-usapan natin yan at balikan natin, no? Bago ang pagsisimula ng Rotary Year 2026-2027. Sandali lamang po ha, oras natin. 33 minuto na makalipas ang 3:00 ng hapon. Ang oras na yan ay hati. Now we are unboxing MX3 coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle, at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calefabcon, amoy nakaka-joyful.
Falcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Falcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Falcon, amoy nakaka-joyful. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour.
Oras po natin, 40 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Balikan natin ang ating mga kakwentuhan ngayong hapon. Balikan lang natin Ma'am Lisa Del Rosario Dumlao, ang IPP ngayon, Immediate Past President ng RC Chinatown Circle. Ma'am Lisa, pag-usapan lang natin bago natin balikan yung ating papasok na Rotary Year. So ang daming mga programa, Sisid Dagat, isa po yan, yung tinatawag nating underwater clean up. And then meron po tayong mga ginawa din na partnership para po sa mga kababaihan. Po. So pag-usapan po natin ito ba ay isa din sa ipagpapatuloy ng mga programa ng susunod na Rotary Year? Alam niyo po, Miss May, isa pong napakaswerte po ng mga nagiging past presidents ng aming club, ng Rotary Club of Chinatown Circle, in that ang bawat proyekto po ng presidente ay nakikarry over po sa mga sumusunod na presidente. Kaya wala pong proyektong naiiwan and nagiging very sustainable po at very impactful po ang mga proyekto. At mas marami tayong natutulungan ng mga beneficiaries. Talaga namang impactful, Ma'am Lisa. Sobra. Talagang dire-diretso. Tapos remember yung sa celebration po ng Women's Month, Ayan, kayo din po ay nagbigay daan para dyan. Tama ba? Dun sa Tutuban? Ito na yung legal consultation na yun ay gagawin ulit. Yes, opo. Ito po yung legal consultation. Kagaya po ng nasabi kanina ni ICP Faye, halos kahit po yata nakapikit ay magagawa na ng club namin ang itong ating RCC Medals Mission. Actually po, kung bibigyan niyo po ako ng pagkakataon, ang medals po ay hindi lamang po isang legal mission. Ang ibig sabihin po ng medals is medals, medical, dental, and legal services. Plus, kaya po may plus yan kasi po nakakapagbigay din po tayo ng iba't iba pang serbisyo sa ating communities. Like yun sa Tutuban po, nagkaroon po tayo ng pagbibigay ng mga libreng salamin, pagbibigay po ng awareness and conducting of seminars and workshops para po sa ating mga kababaihan tungkol sa usaping breast cancer awareness, sa tulong din po ng ating paboritong kapartner na The Beautiful Wande. And then meron din po tayo nagiging gupitang bayan. Meron din naman po tayo sa susunod na programa po natin in September, magkakaroon din naman po tayo ng mga personality development wherein pagagandahin naman natin ang ating mga kababaihan para po mas maging ganap yung kanilang confidence nila sa sarili nila. Tuturuan po natin sila kung paano maayos na malamit, paano po maayos na magsalita, at yung overall personality development po ay isasama din natin. And then sa pangunguna din po ng ating ICP ay may binubuo po tayong partnership with one of the biggest hospitals dito po sa Philippines. And hopefully po makapag-provide tayo ng mas holistic na medical services sa ating communities. Oo, at natatandaan natin noong April 18, di po ba nagsama-sama tayo dun sa Kabuhayan Caravan para sa kalikasan dyan po sa Tondo, Manila, no? Nakakatuwa dahil ang laking tulong nun eh. Kumusta na po ba yun? Bago ninyo iniwan, yung ba'y nagtuloy-tuloy, Ma'am Lisa? Yes. Actually po ay hindi po natin to iniiwan dahil ito po ay patuloy na proyekto po natin with the Philippine Association of Stores and Carinderia Owners or PASCO. And yung ating pong mga communities na in a way po ay nakakadulot sa pag-pollute po at paglaganap po ng pagdedeposito ng mga single-use plastics. Sa island po na sinesave natin, Miss May, yan po yung Caban Island. So we are undergoing current discussions, hindi lamang po sa Barangay 234, kundi po sa mas malaking portion po ng Manila, and then eventually po Cavite. And sana po sa kabilang side naman din po ng Verde Island is Mindoro. So hopefully we can get them on board sa proyekto po na
Project Tipon, which is the thrust po ng Kabuhayan Caravan natin. Ayun. So, tuloy-tuloy lang talaga na ipagpapatuloy lang ni Attorney Alessandra. But anyway, isa pa doon yung sisi dagat. Ano? Nakakatuwa yun, Ma'am Lisa. Ang galing. So, ayan no. So, medyo, kumusta po ba yung naging impact niyan sa community? Yes po. Napakalaki po ng naging impact nito dahil sa tulong niyo po na ating mga partners, DZRH Operation Tulong, ang Philippine Navy, ang Saving Our Seas ng Century Tuna, at iba pa pong mga kapartners natin like the LGUs, nagkakaroon na po tayo ng awareness kung paano po natin tamang pangalagaan ang ating karagatan, hindi lamang po ang ating coastlines or yung coastal communities, but essentially pati po yung underwater. Wherein napakarami po kasing nade-deposito ng mga single-use plastics at nakukuha po yan ng ating mga maninirid, mga sumisisid po natin or ating mga volunteer divers. And yun po, pinalad po tayo na masungkit ang napakaraming awards for Sisid Dagat. And kagaya po ng aming sinasabi, ito po ay hindi lamang po para sa club namin, karangalan para sa club namin, kundi karangalan po ng lahat po ng tumulong, lahat po ng ating naging partners sa Sisid Dagat. Oo, congratulations po. Mga humakot kayo ng awards dyan eh. Congratulations. Ang, I mean, siguro ito, merong susunod kay Attorney. Attorney Alessandra. I-duplicate ba natin ko lang ito? po yung sinabi ni Ma'am Lisa, no? So lahat po ng proyekto ng aming mga nakaraang presidente ay pinagpapatuloy po namin. Hindi lang po namin basta pinagpapatuloy, mas ginagandahan pa po namin, no? Mas nagiging innovative po kami sa aming pagde-deliver ng ganyang ng mga proyekto. So bawat presidente po, no, meron silang tinatawag na signature project, no? And even after the term, no, pinapalawak pa po namin. Katulad nito pong Sisid Dagat, aasahan nyo po na pipilitin po namin ang aming makakaya na lalo pang pagandahin itong proyekto na ito. Ayan. Okay, so kailan nga po yung inyo pong sa San Juan, yung Kabuhayan Connect? Kailan po ito gaganapin at syempre dun sa mga participants nito? Ito pong aming Kabuhayan Connect ay gaganapin sa July 2 po, no? July 2 sa Aquinas School sa Blumen Street, San Juan. So, yun po, Ma'am Lisa. Yes, magsisimula po ang ating programa ng alas 9 ng umaga and matatapos po tayo hanggang alas 5 po tayo. Wherein magkakaroon po tayo ng mga community engagement, usaping legal, hindi lamang po yung legal or in yung mga criminal cases, but ito po ay more nakafocus po para sa ating mga MSMEs. Incidentally, ito po ay we are conducting it in connection with the MSME Development Week. Kasi po pinagpupugay po natin ang backbone po ng ating ekonomiya, yung ating po mga maliliit na nagnenegosyo. Oho, yun ang ating tututukan. Lalong-lalo na, Attorney Alessandra, impact creating president. Ito na yun. So, sa inyo pong, sa inyong Rotary Year, ayan, paano nyo po isasabuhay itong inyong pagiging ACP naman this time? Impactful talaga. But anyway, nakita natin, sabi nyo nga, i-level up nyo pa yung mga naunang nasimulan na rin ng mga programa. Yes po, level up po talaga. Yun po ang hamon actually kasi nakalatag naman na ang mga proyekto eh. Ang hamon is paano palalong palakasin, pagandahin, no? At mas maging impactful and meaningful po sa ating mga beneficiaries. Medyo, hindi naman nakaka-pressure, Attorney. sa laki, Sa laki ng mga iniwan ng programa. Kasama po yun. Kaya nga po, itong September, pinagpaplanuhan na po namin yung isang malaking medals mission ng Rotary Club of Chinatown Circle. At nabanggit nga po kanina ni Ma'am Lisa, na ako po I'm working with a partnership, possible, potential, big partnership with one of the largest hospital
and the Philippines. So sana po talaga, no, para mas marami po pong matulungan at maabot ng aming serbisyo. Oo, sasamahan ka namin dyan, attorney, lalong-lalo na sabi ko nga yung pagiging ano ninyo nasa legal tawag nito, legal aspect na pag-usapan natin, marami, no. Siguro pwede din tayong mag-collaborate, no, pagdating diyan, at pwede po kaming sumama lagi sa inyo. Dahil napakahalaga po na mga usapin ngayon na ganyan. Yes po. Salamat po. Salamat. Ayan, okay. Balikan ko lang si Sir Joey Gabat. Sir Joey, ang Governor Bing Carion ay merong focus para sa kick-off ng Rotary Year 2026-2027, yung tinatawag na pagbuklod, kung saan mukhang diyan na nakapaloob yung 7 areas of focus. Yes, ma'am. Opo. Yung ating 7 areas of focus talagang tinarget po yan ni Bing Carion para po magawa natin, no, yung lahat ng mga activity po na yan sa loob ng isang araw lang. Kaya napakalaking challenge po sa lahat ng mga clubs po in our district. Kaya thank you very much din po, of course, sa Rotary Club of Chinatown Circle, sa pangunguna po ni ICC Attorney Alessandra, saka po ni VP Lisa, Pastor Lisa, ICC. Congratulations po pala IPC, no, for a very successful Rotary year. Advance congratulations po din kay ICC Alessandra. We're really looking forward to working with your your club. Na napakasipag po at napakagandang mga project po ang nilalatag talaga sa distrito natin. Ayan, so kita-kita po tayo at makakasama nyo kami sa kick-off ng District 3810. Yes, opo. Our proud partner, yung inyong Operation Tulong, talagang napakalaking tulong po ang naibibigay sa amin in terms of reach sa ating mga communities po na pinagsisilbihan. Maraming salamat, Ma'am May. Nako, papatikimin namin kayo doon, Ma'am Lisa and Attorney Alessandra, ng masarap na lugaw ng Operation Tulong. Makakasama nyo doon ang aming masarap na palugaw, di ba? Ayan. So again, Ma'am Lisa, congratulations po at maraming salamat po sa tiwala sa partnership sa amin sa DZRH Operation Tulong ng inyong Rotary Year. Sobrang congratulations at talagang yung mga programa mo talagang impactful. Maraming salamat din po sa inyo sa DZRH Operation Tulong para po sa patuloy na tiwala at yung pag-partner po kayo sa amin sa lahat ng aming proyekto. Naniniwala po kami na sa tulong po ng DZRH Operation Tulong, na ipapahatid po natin ang mensahe ng bawat proyekto sa ating mga communities. So maraming salamat po. Attorney Alessandra, Attorney, good luck. Yeah. Yes po, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta po sa Rotary at sa aming club mismo na Rotary Club of Chinatown Circle. Bago po kami mamaalam ngayong hapon na ito, nakita ko po kanina, flinash po ang isa sa aming mga poster, no? Inaanyayahan din po namin ang mga tagapakinig at tagapanood ng DZRH sa aming annual conference sa July 18 po sa Acero Hall, Philippine Marine Corps. Sa Taguig lang po ito. So ipinagsasama-sama po namin dito lahat ng mga industry leaders, subject matter experts, at mga Rotarian din po, no? Dito sa pinakaunang Rotary 7 Area of Focus Conference. Hindi lang po ito open sa mga Rotarian, pati po sa mga non-Rotarians. Marami po tayong matututunan dito kasi nga po pinagsama-sama po namin lahat ng eksperto at industry leaders. At maraming salamat din po sa Philippine Marine Corps kasi po bukod sa pag-aalaw sa atin na magkaroon ng conference sa kanilang camp, sila din po ay sumusuporta at as a matter of fact po, no, meron pong kinetic and non-kinetic display at i-display din po nila ang kanilang mga recently acquired weapons. So yun po. Kaya lang po, dahil ito ay military camp,
no? So sa mga gusto pong pumunta, meron lang po tayong mga mangilan-ngilan na requirements bago makapasok, no? Para sa seguridad. So, yun po, inaanayahan ko rin po. Sana kayo na suportahan kami dito sa conference na ito. So, Miss May, DZRH, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin lagi na pagkakataon na ipamahagi sa inyong mga tagapakinig, tagapanood ng aming mga proyekto at makapag-anyaya rin po. Salamat po. Yes na yes. Ayan, lagi magka-partner. Maraming salamat, Ma'am Lisa, and of course, Attorney Alessandra. Thank you so much. Sir Joey, andyan ka pa? Ayan, see you. Opo. See you, ma'am. See you po. Maraming salamat, mga kaibigan. Ma'am Lisa, thank you so much. Maraming salamat po. Ayan, thank you. Mga kaibigan, Attorney Alessandra Faye Albarico, ang Impact Creating President po, no, ng RC Chinatown Circle. Of course, ang immediate past President, Ma'am Lisa Del Rosario Dumlao. Ayan, productive, no? At syempre impactful nga, sabi nga natin, ng mga naging programa po sa Rotary Year ng Ma'am Lisa Dumlao. And of course, ayan, SDG Joey Gabat, no? SDG for programs po ng District 3810. Sila ngayon ang mga magtutulungan. At kita-kita po tayo sa kick-off. Babalik po tayo saglit lamang. Meron na lamang tayong 3 minuto, 4:00 na ng hapon. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga, mga RH. Ay, ang bilis ng oras. Wala na tayong oras. Ayan, maraming salamat. Wow, meron tayong mga practicumer o JT tayo sa DZRH Operation Tulong mula sa Cavite State University Imus Campus. Ang mga tama ba? Kapsu ba? Ha? Ayan, ano pangalan nito? Chance ba? Wow, Chance Jordis Del Rosario, hiyap naman pangalan nito. Ayan, Daniel Ann de la Cruz, Mickey or Mikey? Mickey Opalalik. Mga taga Pilipinas ba kayo? At si Eliza Cristali Pantoja. Mga pangalan ng mga batang to. Ba't hindi nakakalimutan yung mga spelling? Kahihirap. Maraming salamat. Of course, Isa Gabriel, thank you so much. Helen Jarik, RHTV, ako naman may binauhan. Siyempre, pauna sa Pilipinas. Una sa Pilipino, susunod na po, Mayor Lacaydeo Macalma at Miss Thea Petro Corpus sa programang DZRH Break Time. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga.